ex-abroad siya. Worth 15,000 lang yung nagastos niya kasi ex-abroad na nga siya. Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Daiwan Vlog. So for today's video, papunta na naman tayo ng market. No, 10 o'clock na tayo nakalabas ng bahay. So nagmamadali na naman tayo. So for today's video, ay sasagutin ko lang yung isang comment ng ating subscriber, si Jink Knows. Ayan. Dahil tanong ko lang, nasa Middle East daw siya, balak niya mag-Hong Kong pagbalik niya sa Pinas. Then tinatanong niya kung kailangan pa ba niya mag-training ng TESDA kahit may in-situ na siya at di pa expired, and how much ang magagastos pag ex-abroad, and ano ang agency ko. So ayan, sasagutin natin yan for today's video. So pag ex-abroad ka na, day, tulad sa'yo, kay ongoing pa naman yung kontrata mo dyan. So pagbalik mo, no need mo na mag training. Ayan. Pero kailangan mo pa ding mag-OWA, PIDOS. Ayan. Yan yung gagawin mo pag mga ex-abroad. No need na training. Pero alam nyo dati, mayroon din nag-comment sa akin na ex-abroad na, depende sa sitwasyon nyo siguro. Kasi yung kasabayan ko din sa sa agency nung natanggap, ewan ko bakit nag-training sila lahat. So hindi ko naman sila masyadong natanong. Si Ate Faith doon, sa isa na kasabayan ko, ang pagkakaalam ko ay illegal yung pagkapunta niya doon sa Dubai. Kumbaga nag-tourist visa siya, din doon nag-apply. So baka hindi siya dumaan sa agency dito sa ganon. Pwedeng ganon, kaya kailangan mo mag-training. Din meron ding isa akong subscriber na kaka-hire lang ngayon, nag-comment din siya sa akin. Ex-Dubai din siya. So, at matagal-tagal na rin na taon bago siya mag-apply ulit abroad. So tinanong niya ako, kasi tinanong din siya ng agency nang in-applyan niya kung valid pa ba yung in-situ niya, kung meron pa ba siyang in-situ. Kasi daw meron palang agency na hindi ni-register sa TOAA, matawag doon, yung training mo. So sa kanilang record lang, yun ang sabi niya. So depende sa case. Kung ikaw ay dumaan ka naman sa training at legit yung pinag-trainingan mo, then meron pala tayong isang subscriber na nagtanong din. Sabi niya, Aday, sino ba ang hahanap ng training center? Tayo ba o agency? Sa akin, day, based sa experience ko, ay ang agency ko. Sila yung nag-refer saan ako nag-training. Pero nagtataka ako, bakit sa 5 naming natanggap, ako lang yung naiiba. At akin yung mahal. Inisip ko dati, bakit ako naiiba? Bakit mas mahal yung aking pinagtrainingan? Siguro, inano ko na lang sa sarili ko, baka kasi mga ex-abroad na sila, ako first timer, kaya ako ang binukod. Yun yung inisip ko. Pero, nung may nag-comment sa akin, isang subscriber na 9,000 lang din yung niya, same process kami, same kay My Sweet Home din. Then kay Maris din siya, same agency kami. So nag-comment siya sa akin, tinanong ko siya kung magkano ang kanyang training fee. Sabi niya 9,000, first timer din siya. Sabi ko, bakit ganun? Bakit 18,000 yung aking ang aking training fee? Sabi ko ganyan. Then then ewan ko lang kung may pagbabago. Hindi ko alam kasi based lang sa akin experience. So 18,000 yung training fee ko. So ang mahal, ang laki ng diferensya kung 9,000 lang yung ibang pinag-trainingan ng mga bago ngayon. So napakamura na talaga, day. Kaya gora na kayo dito sa Hong Kong. Ano pa ba ang inaantay nyo? Ayan, nandito na silang lahat. Ayan. Traffic na dahil traffic na dahil talaga dahil. So magkano ang
magagastos, magkano magagastos based sa experience ko dahil sa agency ko, first timer ako ha, sa agency ko around 25,000 yung mababayaran mo. So hindi kasama yung pamasahe, yung pagkain mo, yung rent mo ng mga kailangan, kung kailangan mag-boarding, tulad ng TESDA, tulad ng pag nagpa-flight ka, hindi pa yun kasama ha. So yung mga babayaran lang yon. Then, ang agency ko dyan sa Pinas, ayan, continue muna natin mamaya dahil mag-market muna ako. So, ito yung pamimilhin natin today, Day. Choice some Ducati corn, 1 tomato 4, and itong frozen pork. 3 items siya. Saisibon for soup yan. Pork rib for steam yan. And minced pork. Tomato. Tomato 4. Tomato 4 Day. And corn 1. Choy some Ducati. 干他的， Ducati. 出他的， Ah. 好大的咱们这，哎呀， Ducati. Yung maliliit yan. Linlik ko. So, ang next natin, Day, ay frozen pork. So, tips ko sa inyo ha, sa mga baguhan, wag nyo talagang kakalimutan yung receipt, lalo na pag ang inyong amo ay stricto pagdating sa pera. Kahit cents yan, importante yan, mahalaga yan. Kasi, kung in case man may nahulog na cents or nawala, sabihin nyo na sa kanila. So ako ganyan ako Day. Pag may cents nahulog sa kanal, sinasabi ko na agad din. Hindi naman nila din hindi naman, balitan mo, hindi naman sila ganon. So kailangan i-inform mo lang sila. Maliban na lang siguro kung malaking halaga ay ayan, 10 or 5, kailangan mo nang palitan yan. No? Lalo na pag mahigpit sa pera ang amo nyo. So, meron naman ding iba na maluwag Day. Meron akong isang nakitang post na yung mga sukli niya sa Day, sa market, pinapatabi sa kanya para sa anak niyang nag-aaral, 'di ba? Napakaswerte talaga. Hoy, saan ako napunta? Ba't napunta ako sa sa damitan? Sa pala ako? Sa karnihan pala ako, ate. So, ayan Day, pinapakita ko nga lang yung ito. Ay, receipt ko. Ang daming tukso Day, oh. Marami na naman bilihin. Pero wala tayong budget eh. Yung pera natin, dinediretso na natin sa ipon. Kaya kahit daming tukso, hindi ka talaga matutokso kasi wala kang pera, 'di ba? Para-paraan lang para makaipon. Kasi pag hawak mo lagi ang pera, naku po. So, ayan, tapos na tayo mag-market, guys. Sana nga ba tayo napupul kanina? So, ang agency ko papunta sa Hongkong. Ako ay first timer ako ha. And ganito ako nag-apply eh. My friend ako, pina-search sa akin yung My Sweet Home Manila interview. Ayan, si My Sweet Home Manila interview. Then nag-inquire ako kay Ma'am Marisa MHS. So, then ang kailangan doon Day ay pag first timer ka, tatanungin sa'yo kung passport holder ka, then at least 2 years experience. Then pag nagkaroon ka ng pag okay ka doon, i-schedule ka ng ano ba tawag doon? Kasi hindi sila everyday nag-i-interview dahil may araw lang sila na nag-i-interview sila. So, kailangan mo magpa-line up or pwede mong i-follow si Mama Marisa. Din nagpo-post naman sila yan kung anong page sila may interview. Pwede kang pumila doon. So, kung magka-employer ka doon, on that day, yun ang maganda doon sa kanila kasi on that day, malalaman mo agad kung may amo ka o wala. So, hindi ka maghuhula kung hire na ba ako, may amo na ba ako. Yun ang maganda sa kanila. Then, bago ka mag-medical, mag-process ng kung ano-ano. Pag nag-hire ka doon, Day, saka ka i-forward kay Maris Manpower. Yan. Sila yung magpa-process ng papers sa'yo. So, pag ex-abroad naman, Day, si Maris Manpower ay marami siyang ka-tie up na agency dito sa Hong Kong. So,
Meron doon si Bestisi. Bestisi ba yun? Yung ano ni Dai Joanna Pot, ano? Agency ni Dai Joanna Pot. Ex-abroad siya. Worth 15,000 lang yung nagastos niya kasi ex-abroad na nga siya. So, kung kayo ay ex-abroad, pwede kayong mag-try, mag-direct apply kay Bestisi. Ilalagay ko din dito sa screen natin para alam nyo na kung kanino kayo pupunta. Kasi ako, Day, ayan, disclaimer lang, wala po akong nakukuhang sentimo sa kanila. Ang akin lang ay makapag-share sa inyo sa mga gusto rin mag-apply papunta dito sa Hong Kong. Yan. May mga nagtatanong kasi na pwede ko ba silang i-refer sa mga sinishare ko sa inyo. Wala po akong contact sa kanila personally. Wala as in wala. So, ang akin lang ay ma-share ko sa inyo. Pwede nyo silang direct kontakin. Huwag nyo nang sabihin na nalaman nyo dahil sa vlog ko or sa video ko. Ayan. So, ayun lamang for today's video, guys. Sana may napulot kayong idea or paano mag-apply papunta dito sa Hong Kong. So, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. Sa next vlog, bye-bye!